At dahil katabi lamang ng bahay namin ang bahay ng aking bayaw, at solo siyang naninirahan doon. At sa araw-araw na halos niyang pagtulong sa amin, sa kabila ng nasa ibang bansa ang aking mister, lihim na nagkalapit ang aming kalooban, dahilan upang tuwing gabi na nasa kahimbingan ng tulog ang aking mga anak, nililisan ko ang aming tahanan upang ibsan ang pangangailangan na alam kong taon pa kung aking hihintayin. At sa pagbukas ng pintuan, ang tigang nabatis. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Nina, 52 years old, kasal sa isang lalaki na dating OFW, at meron kaming 4 na supling. Katulad ng ibang taga-subaybay dito sa iyong programa, gusto ko din ang magbahagi ng kwento. Kwento bilang isang hindi perpektong misis, 16 years ago ang nakararaan. Ito ay sa pagitan ko at ang aking yumaong bayaw na isang negosyante, pero sumakabilang buhay na walang asawa. Tulad ng marami, isa ako sa mga dayo dito sa Kamaynilaan, at dito ko na rin nakilala ang aking naging mister na itago na lang natin sa pangalang Ronald. Hindi naiiba sa maraming dayo ang aking dahilan, at yun ay ang humanap ng trabaho. Pero hindi tulad ng ibang fresh graduate ay may edad na ako, dahil nagbaka sakali lamang sa mas malaking sahod. Nagtrabaho ako bilang isang factory worker, at dito ko nakilala si Ronald na isang company driver. Nagkamabutihan kami at agad niya akong ipinakilala sa kanyang mga magulang, na ngayon ay ang aking mga yumaong biyenan. At syempre, tulad ng ibang nag-iibigan, maliban sa pagpapakilala sa akin ni Ronald sa kanyang mga magulang, na isa sa naging daan para lalong lumalim ang aking tiwala at pagmamahal, ay hindi sa yung tipo ng lalaki na sabik ibaba ang tarangkahan ng aking hukbong sandatahan. Ang totoo niyan, inabot kami ng 1 taon na magkasintahan bago niya hiniling na baka naman kahit kalahati lang, paranas. Hindi ito joke, sinabi niya talagang baka pwede kahit kalahati. At sabi ko naman, bakit kalahati lang, ilahat mo na. Total naman, meron ka lang napatunayan. Lalo't na pag-uusapan na rin ang kasal, at yun ay doon pa mismo sa bahay ni Ronald kasama ang kanyang mga magulang. Hinahanapan na kasi siya ng magiging apo nila. Pero syempre sabi ko, ang apo na hinihiling ng kanyang mga magulang ay sakana pagkasal na kami. At dapat makarating muna si Ronald sa amin sa probinsya. For the meantime, pasakali lang muna na mayroong chorus at bridge. Ang magpakasal ay hindi ganun kadali, lalo tulad ng ibang lalaki. Ayaw ni Ronald na iasa sa kanyang mga magulang ang gastos. At isa yon sa katangian na hinahanap ko sa isang lalaki na hindi ko akalaing na kay Ronald din pala. Nalipasan pa rin ng 1 taon dahil nag-ipon muna kami ni Ronald. At syempre, di maiiwasan ang nasimula na. At dahil laging may tao sa kanilang bahay, at hindi naman pwede sa aking nirerentahang bahay, madalas kaming magbayad ng space para sa trip na pareho naming gusto. Bago kami magpakasal at bago ko maipakilala si Ronald sa aking magulang, isinama ako ni Ronald sa bahay at lupa na kanyang niloan through Pag-ibig. Simple lang pero pwede ng tirahan. Ni Ronald para meron siyang isasagot sakaling tanungin siya ng aking mga magulang kung saan niya ako dadalhin sakaling matapos ang aming kasala. Ang totoo niyan, noon ding araw na iyon nabinyagan agad namin ang bahay. Kumbaga, napatuluan na. Wala namang naging problema sa aking magulang at ang kasala sa probinsya kung saan ako lumaki at nagkaisip. Pamanhikan at ayun na. Dahil wala naman kaming problema sa requirements, hindi nagtagal ay naidaos ang aming kasala.
Ang perang kinita namin sa kasal ay nagamit namin ng iba sa pagpapa-extension ng bahay. Kaya nagsimula ang aming pamilya sa may sarili kaming tahanan. Sa pagkakaroon namin ng panganay ni Ronald, hindi na niya ako pinagtrabaho at mag-focus na lang raw ako sa anak namin. Naging 2 at noong maging 3 ang anak namin, doon na nakaisip mag-ibang bansa si Ronald dahil pareho naming alam na sa paglalakihan ng aming mga supling ay sa palaki rin ang aming gastos. Hanggang sa naging 4 ang supling namin dahil sa bagal ng proseso. Kung hindi ako nagkakamali, halos mag-iisang taon na ang bunso namin nang makaalis si Ronald pa ibang bansa. Medyo naging mahirap para sa akin ang mag-asikaso ng 4 na anak. Pero yakang-yaka naman dahil marami naman akong kapitbahay na napag-iiwanan sa mga bata sakaling susundo ako sa aking estudyante. Matagal na ganoon ang buhay naming mag-asawa at isa kami sa pamilya na kahit abroad ang mister ay sakto o sapat lamang sa amin ang kinikita ng padre di pamilya. Lalo na noong 3 sa aking 4 na anak ay magsipag-aral na. Hanggang sa lumuwas ng Manila ang isa sa aking bayaw na itago na lang natin sa pangalang Polonyo. At pagninegosyo naman ang kanyang hanap buhay. At ang katabing unit ng aming bahay ang kanyang nakuha. Ang pagkuha ni Polonyo ng katabi naming bahay ay malaki ang naitulong sa amin. Solo kasi siya doon at dahil hawak niya ang kanyang oras, madalas siyang magpresenta na siya na ang maghahatid sa mga bata papasok sa school. Tutal naman raw, maaga siyang nagbubukas sa kanyang business. Pagdating kasi niya sa amin, maliban sa pag-aasikaso ng bahay, ay naghanap siya ng pwesto sa palengke kung saan lalagyan niya ng damitan at bigasan. Tuloy ang buhay. Nakailang paroon at parito si Mister sa ibang bansa. Pero para kung na-stuck kami sa kung paano kami nagsimula. Maging ang aking asawang si Ronald sa paglipas ng taon, malaki ang ipinagbago ng itsura. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, hindi raw siya titigil sa pag-iibang bansa hanggat meron pang nag-aaral sa mga anak namin. Halos hindi na nga siya umuwi ng Pinas dahil lang hihinayang siya sa pamasahe na kanyang nagagastos. Marami akong nalimutan simula nang maging 4 ang anak namin ni Ronald at nang siya ay mag-ibang bansa. Isa na doon ang mag-ayos ng sarili dahil nasa ibang bansa naman si Mister. Maging ang dating laging malinis na batis ay tila naging imbornal na napabayaan sa paglipas ng panahon. Naging talahiban at masukal. At tinanggap na lamang na ang baby time at ang senaryong happy ending bilang may 4 na anak at abroad na mister ay tapos na at hindi na para sa amin. Mabuti na lang kako at na-enjoy pa namin noong bago kami maikasala dahil maging ako nag-isip na pag nag-ibang bansa si Ronald ay mag-iiba ang takbo ng buhay namin. Hindi pa rin pala. Bukod sa hindi kalakihan ng kanyang sinasahod, ay nakararanas pa rin akong humiram sa nakaluluwag. Tapos, hindi pa kami magkasama. Malaki ang naitulong sa amin ng aking bayaw na si Polonyo. Hindi lang sa pinansyal na kanyang iniaabot sa akin ng palihim. At sumasakto iyon sa oras na hindi ko alam kung saan ako kukuha. Sa aking mga kapitbahay naman, halos kaparehas lamang din namin. Maging ang aking sarili dahan-dahan kong naibabalik ang pag-aayos. Lalo't kinukuha niya ako pag Sabado at Linggo sa kanyang pwesto para mag-extra. Halos ang aking bayo na lamang din ang pumupuno ng aming refrigerator na talagang akin pang ikinahihiya noong una. Pero talagang kailangan din namin. Hanggang sa nasanay na lamang ako. Kaya naman bilang sukli ay sa bahay ko na lamang siya pinag-aagahan at sa hapon naman ay may pagkakataon na sinasabayan ko si Bayaw para hindi naman siya boring. Hanggang sa pati ang buhay may asawa ay amin na rin napag-uusapan. Naging close kasi kami na kulang na lang pag hinalaan na kami ng kung sino mang makakakita sa amin.
Lalo na kung minsan na nakaka-extra ako sa kanyang pwesto pag araw ng Sabado at Linggo, kung saan tingin ko ay nabuo ang maganda naming ugnayan. Si Polonyo rin ang nagsabing huwag kong pabayaan ang aking sarili. Lalo't sa aking edad, ay hindi naman may tatanggi na meron pa raw akong asim at kayang-kaya pang pumalaga. Noong magsipag-aral na ang lahat ng anak namin ni Ronald, kinuha ako ni Polonyo bilang permanenteng tendera sa kanyang bagong bukas na pwesto. At dahil may cellphone, ang lahat ay doon na namin idinadaanan. Hanggang sa muli kong maramdaman ang senaryo kung saan babago pa kaming magkarelasyon ni Ronald. Muli akong nakaramdam ng sigla, pero hindi dahil sa aking mister na si Ronald. Yon ay dahil kay Polonyo na sobra akong mambola. Hanggang sa nagawa ko ng damuhan ang paligid ng batis na nagmistulan ng embornal sa sukala dahil na rin sa kanyang kagustuhan. At magising na lang ako sa katotohanang nagkasala na ako sa aking mister na walang hangad kundi ang kami na kanyang mag-iina ay mabigyan ng mga kinabukasan. Aminado kong nadala na rin at nakalimot, lalo't nagawang gisingin ng aking bayaw na si Polonyo ang aking natutulog na sigla. At ang lahat ay planchado naming naisa sa katuparan sa gabing kahimbingan ang tulog ng aking mga kasama sa bahay. Alam niyo na, binata at walang kasama sa bahay si Polonyo. Nagtagal iyon hanggang sa pakiramdam ko hindi na ako makakaalis sa kasalanan na pinahintulutan kong mangyari. Pero isang kahila-hilakbot na pangyayari ang gumulat sa amin. Nang isang umaga, walang nagpakitang Polonyo sa amin. Maging ako ay nagtaka, lalo't dahil sa may namamagitan sa amin, ay madalas ko siyang hintayin sa umaga para magkape. At noong gabing iyon, ay meron pa kaming isinagawang pitik bulaga. Pero hanggang sa nagliwanag at makapasok ng school ang aking mga anak, ay walang sumipot na Polonyo. Hanggang sa akin na siyang katukin sa bahay dahil nakaramdam na ako ng kaba. Dahil noon lamang iyon nangyari. Nakailang katok, tawag at halos sirain ko na ang doorknob. Pero walang nasagot na Polonyo. At labis ang aking kaba at magdesisyon akong ipabaklas ang doorknob. Nang sa aking pagtawag ay marinig namin na nagring ang kanyang cellphone mula sa loob ng bahay. At sa pagbukas ng pintuan, ang walang buhay na si Polonyo ang bumulaga sa amin. At mukhang may ilang oras na rin siyang walang buhay. Sa pagkawala ni Polonyo ay siya ring tuluyang paglalaho ng tungkol sa aming lihim. At dahil ako ang nakakaalam ng negosyong iniwan ni Polonyo, isinarado ko ang bagong bukas at ipinagpatuloy ko ang dati. Dahil kailangan namin ng ibang pagkukunan. Sa pagkawala ni Polonyo, lihim na tumulo ang aking luha sa pakiramdam na hindi ko alam kung matutuwa ba ako o hindi sa kanyang sinapit. Sa isang banda ay itinatak ko na lang sa aking isipan na siya ang nagsakripisyo para makalaya ako ng pansamantala sa kasalanan na sa huli ay pareho naming pagbabayaran. Malaki ang nagawang tulong ng business na naiwan ni Polonyo na ngayong kahit ngayong meron na kaming isang apo ng aking mister at tigil na ng pag-iibang bansa si mister ay amin pang pinagagana at isa sa bumubuhay sa aming mag-asawa.